Chinik natin mga kababayan, yung page ni Sara Duterte, wala pang papreskon, wala pang reaction mga kababayan. Nag-iisip pa mga kababayan kung ano yung sasabihin na mga counter pasabog. After na yung akbayan, i-endorse po ng akbayan representative yung impeachment complaint filed ng mga civil society groups. The first sword of Damocles mga kababayan na binitawan laban kay Sara Duterte. Marami pang mga minor swords. Ang unang punyal, yung disbarment sa kanya. Pero itong impeachment, ito, masasabi natin na ito yung sword of Damocles. Plus yung ipafile pa sa kanya ng NBI na anti-terror, violation of anti-terror law. And syempre, malamang may mag-file pa sa kanya ng plunder at patong-patong na kaso galing pa sa PNP. Another sword of Damocles ang nakaumang sa kanyang tatay na si Digong. Yung ICC na ang sabi po ni Attorney Colmenares, tapos na daw yung investigasyon. At malamang, a warrant of arrest will be issued laban sa dating Pangulong Digong. So ito na po yung Merry Christmas. Ito na yung colorful days na dinescribe ni Congresswoman Pami Zamora kahapon sa kanyang presscon, sa presscon po ng Dayangans. And actually po, once na natuluyan si Inday na ma-impeach, matanggal, ito na yung pinakang masayang Pasko. Yung ating Pangulo, nagsabi mga kababayan, all Filipinos anya will have a Merry Christmas. Malamang kasama ito mga kababayan sa best gift for a Merry Christmas. Tingin ninyo po mga kababayan, busy yung ating Pangulo sa pamimigay ng mga regalo. Unbothered. At nagpalabas na rin po yung palasyo ng statement na walang involvement ang Office of the President dito po sa impeachment complaint na final laban kay Sara Duterte. So yung mga kwentong yan mga kababayan, pag-uusapan natin. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating kwento. Ito yung ating Pangulo po, busy para sa pagpapasaya ng mga mamamayan, lalo na yung mga bata. Sabi ng ating Pangulo, every Filipino anya will have a Merry Christmas. President Marcos vowed as he assured the people that the government will exhaust all means to make it happen. Tingin ko kasama po sa best gift ng ating Pangulo ngayon sa pamamagitan ng Congress itong impeachment. Sa aking pananaw lang naman po. Pero yung Palasyo Malacanang po nag-react na
Walang involvement dito ang Palasyo Malacanang. The Office of the President has no involvement, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan po yung news release. 41 minutes ago pa lang po, The impeachment filed in the House of Representatives by several private citizens is clearly the complainant's independent initiative and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. The office of the President has nothing to do with it. The President's earlier statement on the matter is unambiguous. Payag mga kababayan ni Lucas Bersamin. Ibig sabihin mga kababayan, it is not open to more than one interpretation. Kung ano yung sinabi ng ating Pangulo, na kontra siya. Di ba nag-text siya, kaya lang na-leak yung kanyang text. Iwan ko kung sino yung nag-leak. Baka sinadya din yung pag-leak. Para malaman ng mga tao na yung ating Pangulo po, ayaw ng ganyan. Kasi unang-una, ka-unity niya, di ba? Kaya lang, iba pala yung ambisyon ng mga Duterte. Nakipag-unity kasi hindi nila kaya na ipanalo si Sara Duterte kahit presidente si Digong. Kaya ang ginawa, mga kababayan, pumayag na maging vice-presidente ng ating Pangulo with a dark plan in mind na hindi na patapusin ang ating Pangulo. I-take over tulad ng ginawa ni GMA. Pinipol power mga kababayan si ERAP na napilitang umalis, tumakas sa Palasyo Malacanang. Yun pala yung plan B na kanilang inimplement. After na 1 year pa lang na nakakaupo yung ating Pangulo, inambisyon na yung speakership with ultimate objective na magalunsad ng kudita. Unang gustong ikudita yung speakership. Sunod mga kababayan, yung presidency, sumingaw po. Hindi ipinaintulot ng ating Panginoong Diyos Ama. Ito na sila, mga kababayan. Siyempre, nalata ng ating administration, krinipol po si Sara Duterte sa pamamagitan ng pagtanggal ng intelligence fund na nag-result sa pagwawala ni Sara kasi hindi na matutupad yung kanyang plano. Nagets na ninyo? At sa analysis ng ilan, mga political analyst, nasa likod nito ang kanilang kaalyadong China. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang inclination is doon sa ating katratado, yung Amerika. Kaya ito pong kaguluhan sa politika ngayon, hindi malayo na may foreign intervention. Natuto na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, dito sa statement ng Palasyo Malacanang, ang tanong mga kababayan, kapanipaniwala ba na yung ating Pangulo walang hand dito sa impeachment? Ang statement ng ating Pangulo, sabi ni Lucas Bersamin, is not open to more than one interpretation. Kasi yung ating Pangulo may isang salita tulad ng tulad ng political jingle niya. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Di ba? May isang salita yung ating Pangulo. So, we have to accept the statement of the palace of the President at face value. Kasi yun man talaga po ang totoo. Itong impeachment, ayaw ito ng ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, hindi man niya pwede na ibawal sa gustong mag-impeach kay Sara. Nasa democratic country po tayo. Unang-una po, ang nag-file ng impeachment, hindi man kaalyado ng ating Pangulo, mga dilawan po. Mga hardliner pa na mga dilawan. Mga civil society. Ayan po, paano mo gagamitin sila? Paano gagamitin ng ating Pangulo na mga anti-Marcos yan lahat? The complainant swear Teresita Quintos Deles, dilawan. Father Flaviano Villanueva, anti-Duterte. SBD, Father Robert Reyes, Randy de los Santos, uncle ng tukhang victim na si Kian de los Santos, Francis Aquino D, Leia Navarro, Silvia Estrada Claudio, Alicia Morphy, Sister Mary Grace de Guzman, SFIC, and former Magdalo Representative Gary Alejano, among others. Sinamahan po yung mga complainants ni
mamamayang Liberal Party List first nominee in former Senator Laila De Lima, who acted as the group's spokesperson. Ang sabi, si De Lima hindi po signatory kasi pinag-aaralan nila na kunin si De Lima as one of the lawyers. Pero ang naganda, mga kababayan, ng impeachment complaint, si Attorney Robles, abogado po ni dating Senador Antonio Trillanes. These are personalities na hindi man po kaalyado ng ating Pangulo. These are hardliner, dilawan, mga civil society. So tama, mga kababayan, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the palace has no involvement dito po sa impeachment case filed by the civil society groups and endorsed by Akbayan Representative Percy Sindanya. Naintindihan na ninyo, mga DDS. Kaya malabo po yung inyong mga akusasyon na ang kompas ay galing sa ating Pangulong Bongbong at kay Speaker Martin Romualdez. And in fact, sinabi po ng mga Young Guns, members ng Young Guns sa Congress, hindi pinag-uusapan, at least sa kanilang hanay, the majority block of Congress. Hindi pinag-uusapan ng impeachment. Kung may naririnig na impeachment na ipafile, galing po sa minority, at matagal na itong sinasabi ni Makabayan Party List Representative, ACT Party List Representative Franz Castro, na anti-Marcos din. Alam din ninyo ang affiliation, may sariling agenda sila, mga kababayan. And the impeachment against Sara Duterte is not the agenda of this administration. Open pa nga po sa reconciliation yung ating Pangulo nang sabihin ni Sara Duterte na we have reached the point of no return. Sabi ng ating Pangulo ng interviewin ng mainstream media, never say never Nagalit pa nga itong mga makabayan. Bakit daw ganon? Ang naging parang napakamartir na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbantaan na lahat. Gustong tanggalan ng ulo, hukayin yung kanyang tatay, at nagbanta sa kanya mismo at kay Mrs. Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, na ipapapatay. Pero ayaw pa rin, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong ang impeachment complaint. Pero sabi ng mga congressmen, it is their obligation. Once halimbawa somebody filed an impeachment, tulad ngayon, kahapon, na may nag-file, ipaprocess nila po. Kailangan nila na pagbotohan. So, ito na nga po, mga kababayan, yung impeachment complaints, mga kababayan, betrayal of public trust, tapos corruption. Betrayal of public trust alleged in first impeachment complaint filed versus BP Sara Duterte, sabi dito sa report ng Philstar. So in-endorse siya, mga kababayan, ng isa pang hindi man kaalyado, anti-Marcos pa rin, na party list Representative Percy Sindanya. Tapos palabas ng picture yung mga DDS. Itong si Representative Percy Sindanya, bago siya na kauupo pa lang, pinasumpa ng ating speaker ni Martin Romualdez. Official po yon, function ng speaker ang magpasumpa, kasi speaker siya, magpasumpa ng bagong member. Binigyan ninyo ng malisya. Hindi nangangulugan na sumumpa kaalyado. Si Inday nga sumumpa na rin, pero kaaway. Sumumpa, mga kababayan, na magsasabi ng totoo doon sa investigation ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Pero hindi pa rin nagsasabi ng totoo. Ayun, nabuking na po. Napatunayan na si Mary Grace Piatos po, fake talaga. Mamaya, bigay ko sa inyo yung certification ng Philippine Statistics Office. Talagang gawa-gawa lang po. Malamang itong si Mary Grace Piatos, sabi ng mga nag-react, ang tatayan niya nito, ang mga magulang, si Jack and Jill. Para lang makubra. At malamang sa malamang, pati mga kababayan, yung mga recipients or beneficiaries doon sa safe house, lahat po mga multo.
Yung renta po, 45,000 to 1 million a day. Puro yun mga multo. O baka lahat chichirya. Di ba? May Fernando Tempura. Pinamag si Sara Duterte po ng kanyang mismong mga tauhan. Of all names pa ba naman, ang maisip nilang isulat po, mga pangalan ng chichirya. O di ba? Talagang siguro inis na rin yung mga tauhan ni Inday. Papamagan niya tayo, isulat natin dito para pag nag-iimbestiga, booking na si Sara. So sa isang interview mga kababayan, sinabi ni Sindanya that the complaint cited betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes as grounds for impeachment. Dinescribe mga kababayan nito ni Sindanya as historic and a pivotal moment in the Filipinos' demand for accountability. And sabi niya, this is just the first step in achieving justice. Panaunaan niya na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. I stand in full support of the brave citizens calling for Duterte to answer for her blatant violations of the Constitution, egregious corruption, and complicity in mass murder. So kasama sa nag-file, mga kababayan, mga signatory, yung grupo ng Tindig Pilipinas, Magdalo, and Mamamayang Liberal Party. Yung pari in program paghilom founder na si Flavie Villanueva at members of the Catholic Church in other civil society groups. So sa komposisyon ng mga complainants po, malabo na ang nagkumpas nito po, ang nag-udyok yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mga propaganda po ng mga DDS, basag na basag po. Itong grupo ito, anti-Marcos at anti-Duterte. So never itong mga grupong ito magpapagamit sa ating Pangulong Bongbong. Kaya ang statement ng Palasyo Malacanang na walang involvement yung Palasyo, kapani-paniwala po. It is credible and truthful po. Walang kinalaman. But the Congress, mga kababayan, tulad ng sinabi po nila, will be obligated to act on this. Hindi man pwede nila itong i-ignore tulad ng ating ulit-ulit na sinasabi. Kailangan nila na aksyonan ito. Kaya sabi ng mga congressmen, naintindihan niya namin yung naging advice ng ating Pangulo. Solons understand Marcos advice versus BP Duterte's impeachment. Yung sword of Damocles, mga kababayan, so sabi po ng isang lawmaker, si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, agree siya sa ating Pangulong Bongbong na tie down lang yung Congress dito sa impeachment. So sabi po ni Roman, honestly speaking, I agree with the President, with what's left of this Congress. Malapit na po, 6 na buwan, magtatapos na po ang 19th Congress. I'd rather focus on important things like what we're going to discuss and investigate from the Quintacom. The Quintacom aimed at finding out bakit tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, sabi ni Roman. Layunin ng Quintacom na buwagin ang mga food cartel, ang mga mafia, ang mga nag-hoard at mga criminal organizations na sa ngalan ng profit at pagkita ng pera, napipirwisyo naman ang taong bayan, and a platform for the Quintacom, sabi po niya. At sabi ng ating Pangulo, gusto niya na ang Pasko natin ay masaya. Yan po, PBBM vows all Filipinos will have a Merry Christmas. Yung itong Pangulo, mga kababayan natin, nandoon sa pag-celebrate ng Pasko kasama yung mga bata. Ayaw niya ng politika, mga kababayan. Di ba? Nakakatuwa yung ating Pangulo, pati yung mga matatanda. Yan po, tulong at serbisyo handog ng Pangulo. Yan po yung ating Pangulo. Ceremonial gift giving for residents of Marilac Hills and Haven for Women. Di ba, mga kababayan? Maraming salamat, Dorm 3.
Sa puntong ito, inaanyahan po natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DSWD Secretary, ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, na sila ang namamahala dito sa ating Manila Hills na center na binabalik-balikan ko ng matagal pa. Senador pa ako at civilian pa ako, pupunta ako rito. At dahil pagpunta ko rito, lagi ako napapangiti. Nahalata ko yata. Bawat punta ko rito, sumasayaw kayo. Gumagaling yung sayaw ninyo. Parang panayang practice ninyo ng mabuti. At saka siguro, panayang panood ninyo ng TV para nakikita ninyo mga bagong sayaw. At nakakatuwa naman na makita kayo at kahit papano ay nasa-celebrate natin yung Pasko. Kaya Merry Christmas sa inyong lahat. At ako'y natutuwa na kagabi lamang ang ginawa namin doon sa Malacanang. Sinindihan namin, inon namin yung malaking, meron kaming Christmas tree doon na napakalaki. At kasi December 1 na, umpisa na talaga ng Christmas season, ay inon na namin, ang dami bigay kami ng premyo doon sa mga gumawa ng mga parol, pagandahan ng parol. Maraming panalo, ang gaganda ng mga ginawa nila. Kaya talagang simulang-simula na, sabi ko, nung nanonood ako kagabi, sabi ko, Pasko na nga. At nag-on na tayo, na sinindihan na natin yung Christmas tree. Ngayon, pagdating ko rito ngayong araw, talagang naramdaman ko na ang Pasko. At nakikita ko sa mukha ninyo Alam niyo, lalong-lalo na yung mga, pag pinapanood nyo, ito, tawa ng tawa ito Anong grupo ka? Ba't nung pagsayaw ng mga kasama mo, inaasar mo? Huwag mo namang ginagawa yun. Hirap na nga sumayaw yung tao Kayo talaga Pero laging masaya dito. At I'm very happy na nakapunta uli ako. At naramdaman ko ulit ang ating Pasko. And kagaya ng lagi kong pagpunta rito, kailangan naman natin, huwag nating kakalimutan ang ating benefactor, ang Rotary na Bagong Bayan na sila lagi. Lahat po ito dala nila. Lahat po ito dala nila. At lagi naman sila napaka-supportive dito. Every time na mapunta dito, nandito kayo. At para tiyakin na ang ating mga kasama rito kahit papano ay nakakaramdam ng Pasko. At yun ang aking sinabi, yun ang naging mensahe ko kagabi nung pinagsalita ako pagkatapos ng programa. Ay sabi ko, sana naman kahit na tinamaan tayo ng ng bagyo, kahit na nasunugan ng mga iba't ibang lugar, kahit papano, tiyakin natin, tayong lahat, kami lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, itong mga bata, ay dapat ang mga bata kahit papano makaramdam ng Pasko, kahit sila ay naging biktima ng bagyo, kahit sila ay naiwan pa sa mga evacuation center, basta kami sa pamahalaan, titiyakin namin lahat ng Pilipino ay may Merry Christmas ngayong 2024. Kaya't maraming salamat sa inyong performance dahil alam ko naman, hindi biglang nangyari yan. Kahit na mali na yung music, sige pa rin ang sayaw ninyo. At alam ko naman na pinaghirapan ninyo at nag-practice kayo na mabuti, kitang-kita naman. Kagaya na sabi ko, gumagaling kayo ng gumagaling. At kayong, akala namin kami nandito para magdala ng konting regalo, para matuwa kayo. Kami naman ang pinatuwa ninyo. Kaya maraming salamat.
At sa inyo lahat, simpleng-simple lang. Alam niyo naman, sa kalendaryo ng Pilipino, ang pinakamahalaga ay ang Pasko. Dahil yan ay pagkakataon natin na medyo magpahinga ng konti at makasama ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kaya Merry Christmas sa inyong lahat. At Happy New Year, pagdating ng New Year. At maraming salamat sa inyong hinanda na mga kanta at mga sayaw. At na nailagay na naman ninyo sa puso namin lahat na nanonood sa inyo na nandito na nga ang Pasko. At kailangan ay alalayan natin lahat ng ating mga kababayan at ating mga kapwa Pilipino. Merry Christmas! Happy New Year! So yun ang best gift mga kababayan ng ating Pangulo sa mga bata at mga matatanda. At madadagdagan pa yung regalo. Courtesy naman po ng Congress, yung impeachment laban kay Sara. Magiging happy ang New Year pag yung toxic Vice President po ay matanggal sa posisyon. Magiging tahimik na yung ating bayan. Tama pa? Lalo yung isa pang Sword of Damocles ay tuluyan ng bitawan. Yung Sword of Damocles naman laban sa tatay ni Sara. Ito yung sinasabi nating another Sword of Damocles sa mga Duterte. ICC New Evidence Gathering Platform shows they are now preparing for trial, sabi po ng Bayan Mona. Former Bayan Mona Representative Nery Colmenares has welcomed the ICC's move to establish a dedicated platform for gathering evidence related to the drug war killings, describing it as a significant step toward justice for the thousands of victims of extrajudicial killings under the Duterte administration. So pag nakuha na rin yung hostisya ng mga biktima ng AJ case, ma-arrest mga kababayan si Digong, magiging merry na po ang Christmas sa mga susunod na taon ng mga kababayan nating na biktima. So sabi dito sa balita, with the ICC announcement of its witnesses platform, it is highly possible that they have finished the investigation and are now preparing for trial, sabi po ni Colmenares. He emphasized that even with the initial set niya ng mga witnesses, the evidence is already sufficient. The previous part of the investigation niya is gathering documentary evidence and interviewing informants. Now, they are asking those who have sent their sworn statement or allowed themselves to be interviewed if they want to appear in the trial. Additionally, by announcing the process for witnesses, the ICC is encouraging those from the police ranks and other insiders to testify as witnesses. In any case, sabi ni Colmenares, whatever the reason, the fact is they have now entered a new phase in the process of holding Duterte accountable for his crimes against humanity. The ICC's new witness appeal platform will help facilitate additional evidence against those responsible for the thousands of deaths under Duterte's bloody war on drugs. This is a welcome development that brings us closer to achieving justice for the victims and their families, sabi po ni Colmenares. So ito yung dinidescribe natin na another sword of Damocles, nakaumang naman po, laban sa tatay ni Sara. Yung unang sword of Damocles, binitawan na po laban kay Sara, yung impeachment, plus yung mga kaso ng disbarment at kaso mga kababayan ng PNP laban kay Sara. Ang inintay pa natin, yung investigasyon ng NBI na once na buo po, ipafile ang kaso laban kay Sara for terrorism. So ang magiging bansag na kay Sara terorista. Kasi may kasong terrorism. Di ba, mga kababayan? Ito siya. Lumikis urge BP, go to both House, NBI probes. Yan ang sabi ng mga members ng Dayangans ng Congress. Harapin mo ang investigasyon, boss ng House of Representatives tapos ng NBI. Sabi ni Congressman, One Rider Party List Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, Rods Gutierrez po. Kaya po sa press con kahapon ng Dayangans, sabi ni Congresswoman Pami Zamora, ang December niya, the next weeks
Ang susunod anyang mga araw, magiging very colorful. Ito pala yung minimin mga kababayan ni Congresswoman Zamora. Ayan o. Nagpapasalamat kami sa inyong mga katanungan. I mean, for sure naman, this week will be a colorful week and the next 2 weeks ahead. Andito lang naman kami to always answer your questions. So maraming salamat. So, naintindihan na natin kung bakit sinabi niyang colorful week ngayong linggo at sa mga susunod na linggo, mga kababayan. And this will be the best Christmas po. Kasi yung toxic na napili nating Vice Presidente ay malamang madiritsohan na pong ma-impeach, matanggal po, at perpetual disqualification po to hold public office ang kanya pong kakarapin with the impeachment filed, mga kababayan, in Congress. At impeachment trial sa Senado. Ngayon, may utos na, may pakiusap na pala si Senate President Chis Escudero sa kanyang mga kasama. Pinagsabihan na niya yung kanyang mga kasama. Sabi diyan, Senators were told by Senate President Chis Escudero not to make any public comments in relation to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. He says the upper chamber stands ready to fulfill its mandate with integrity and impartiality should the case push through. Should the Senate be called upon to act as an impeachment court, any perception niya of bias or prejudgment would undermine not only the integrity of the impeachment trial but also the public's trust in the Senate as an institution, sabi ni Escudero. So sabi po niya, it is also vital that senators view the political exercise with impartiality and objectivity, urging them to remain steadfast in upholding the principles of justice and fairness in adherence to the rule of law. This what justice requires, anya. This what our people demand. So bawal sa kanila na magsalita. Pero alam na natin kung sino yung magtatanggol at hindi boboto. Boboto against the impeachment. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla at malamang si Amy Marcos. So, ang requirement, mga kababayan, 2/3 votes, 16 senators, 23 senators na lang. So, -4 na natin. 19 senators, mga kababayan, ang malamang i-convict si Sara Duterte. Kasi sabi ko nga po, ang mga senador may kanya-kanyang ambisyon din yan. Alangan man, hayaan nila na si Sara Duterte, kalaban pa nila sa 2028 presidential elections. May ambisyon din yan magpresidente or vice-presidente. So pag na-impeach si Sara, kasi justified naman po na dapat tangkalin sa kanyang pagiging vice-presidente. Kitang-kita po yung korupsyon. At yung pagbabanta pa lang, mga kababayan, napakaseryoso na. Di ba po? At once, halimbawa, hindi sila bumoto to impeach Sara, baka that will be the end ng kanilang political career. Kasi isusumpa sila ng ating mga mamamayang Filipino. Tama po? So win-win sa kanila po. Kung i-convict nila si Sara, una, wala silang kalaban sa kanilang ambisyon na tumakbo rin bilang Pangulo o Vice-Presidente. Pangalawa, babango ang kanilang mga pangalan. Lalo silang sisikat, mga kababayan, for giving justice to the Filipino people. Pero pag hindi, isusumpa sila ng ating mga mamamayang Filipino. Yun na rin ang katapusan ng kanilang political career. So it will be a kiss of death, mga kababayan, sa kanila pag umalyado pa sila at sinuport nila si Sara Duterte. Kasama sila sa mababaon into oblivion, mga kababayan, na yon ang magiging destiny ni Sara based sa kanyang sariling gawa, mga kababayan. O ngayon, pati yung mga kaalyado ng mga Duterte nasasangkot na rin po sa controversy, anomalya. Corruption pa rin po. Ito yung bagong kwento. Malampaya corruption scandal. Ombudsman finds COSI 11 DOA officials during the time ni Digong ito liable for railroading Dennis Oi's purchase of Chevron's stake despite glaring red flags. Mga opisyal po ni Digong. PDP President, PDP Laban President po, si COSI. Former Energy Secretary Alfonso COSI and 11 other government officials are now
in hot water for allegedly forcing through Duterte crony Dennis Oi's controversial purchase ng Chevron's 45% stake sa Malampaya Gas Project. The Office of the Ombudsman has found probable cause against Cossy in his alleged conspirators in the Department of Energy for violations of Section 3E of Republic Act 3019 of the Anti-Graft in Corrupt Practices Act. So aside from Cossy, ito pa po yung iba na mga officials found liable by the Ombudsman. Si Energy Undersecretaries Donato Marcos and Robert Uy, Assistant Secretaries Gerardo Erquisa Jr. and Leonido Polido III, Energy Resource Development Director Cesar De La Fuente, ERD Assistant Director Guillermo Ansay, Director Araceli Santos Soluta, Conventional Energy Resources Compliance Division Chief Telma Cerdenia, Petroleum Resource and Development Supervisor Dimogin Antiporda, Energy Director for Legal Arthur Tinasas, DOE Lawyer Rowena Joyce De Los Santos. The Ombudsman accused Cossy and other respondents of working together to approve Oi's Malampaya deal and turning a blind eye to major red flags. They allegedly approved the transfer of Chevron's 45% stake to Oi's company, Odena Corporation. Malampaya, even though it has a negative capital of $137.156 million, no technical expertise and incomplete unaudited documents. Malamang nagkalagayan po. So another corruption. Kita na ninyo, nagsingawa na po ang korupsyon na nangyari sa previous administration. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.